Manang LB, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017, nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga na bahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo, na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawalan ng vision, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon. Pahanap buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, bukwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Taga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-Consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga-Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw. Hindi po.
Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo ho, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gusto kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Apo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa Barangay Hill po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganon. Dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay law, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, Sasagutin mo pa yan, ha? Ma'am LB, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might... Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay yun po sir ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor,
tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa aking kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madungi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LV sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan me a reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Hindi, Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. hindi po, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakaalis po sa kanilang tindahan. Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya Imposible naman yan. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Kilala po. Kilalang tao yun doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LB ron, bulag na siya dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging po sa Nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo.
So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito. Nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi nyo makikita. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo. Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition, malaki ba, mabalik? naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung yan ang itsura ng Kapitan na nakita mo no, kahit isang mata ka, Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. kad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Tabangan. Medyo ba, ano ka? Height mo, LB. Mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo o nakaupo ka. 5 po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala na total vision. Yeah, totally. The doctor can attest. So hindi mo, ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako ng 2021. 2021? 2020 o 2021? 2021. 21, nakatakas ka. COVID pa nun, lockdown pa nun. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan dumiretso? Yung pong sabi ng yung nasa lubungan ko po, yung nagtitinda po ng lumi doon, kasi kagawad po yon. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, kagawad po doon. Pumunta ka sa Barangay Hall para anong gawin? Magreklamo? Opo, Isumpong? sabi po nung kagawad doon, o LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo, sabi ihatid daw po ako sa sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo, Siya yung Kapitan. opo. Ano masasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun. Sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka nun. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. langganang maliit, wala. Wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw. Hindi po, wala po akong pangyayari tumawag po na Paano nalaman ni Mr. Ruiz na nandun si Aling LV sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall, pwede naman siya ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya Kasi ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. hindi ko po yung tinawagan, yan, Senator. Kahit Hindi nga, di ba, logic lang to, logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon.
Hindi po ako tumawag ng Mr. Senator. Dan, pagkatapos nung pagkakaharap nyo na inuuwi uli si Aling LV sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Pasyal daw. Okay na, Mr. Ruiz.